Welcome to your podcast for everything health and wellness. I am Dex Bacalental, your doctor next door, and this is the fourth episode of Doctor's Notes. O ayan, nakapasok na nga po ang monkeypox dito po sa Pilipinas. And as of this recording, ngayon po is August 30, 10:44 p.m. Nire-record ko po itong podcast na to. There are a total of 14 confirmed cases in the country nito pong mpox o itong monkeypox dito po sa atin. So, ito pong podcast na to maaaring mapakinggan po ninyo na 1 month later, or siguro later on sa September. So maaari na mas mataas ang kaso ng monkeypox na mayroon na sa araw na pinakikinggan nyo po ito. No? Ano nga ba itong monkeypox? Ano nga ba ang mga sintomas ito? Paano ito naipapasa? Paano ito nagagamot? Pag-uusapan po natin yan sa episode po na ito. So dito, no, malalaman natin ano yung mga current situation, no? Ngayong episode na to, pag-usapan din natin ano yung po pwede natin gawin para makaiwas kayo, no, sa pagkakaroon po ng monkeypox. Okay, pag-usapan natin, simulan po natin ngayon. Yung monkeypox, tinawag na rin siya ngayong mpox. No? So parang pinapaikse, ginagawa na ngayong mpox, straight from monkeypox naman siya. So, ang monkeypox po ay isang viral infection or it's a viral illness na ang nagdudulot nito ay tinatawag natin na monkeypox virus. So, yung monkeypox virus, no, galing siya sa tinatawag na orthopox virus na genus. Okay? Yung orthopox virus genus, kumbaga parang yun yung pamilya nila. No? So, doon siya galing. So, kumbaga, yung umbrella is orthopox virus na genus, na sa ilalim nun is yung monkeypox. So, kapatid siya, no, kapatid po siya ng smallpox. Kaano siya ngayon ng chickenpox? Medyo malayong kamag-anak. Kasi po yung chickenpox ay galing naman sa varicella, which is a herpes zoster. No? Parang ganon. Parang kamukha siya ng herpes zoster. So, ganon siya. So, magkaiba sila, si monkeypox at saka si chickenpox. Pero magkamukha po si monkeypox at si smallpox. Kaya yung bakuna na itinuturo, no, o yung bakuna na maaari na magamit ay yun pong bakuna din na ginamit noon sa smallpox, no, kung hindi ako nagkakamali. Next, pag-usapan po natin na may kumakalat kasi ng mga bali-balita, meron din po kasing kumakalat ng mga memes or may mga kumakalat po ng mga screenshots na nakikita po natin doon, nakasulat doon kasi, no, na yun daw isang bakuna na itinurok ng COVID-19 ay may naglalaman ng tinatawag na chimpanzee adenovirus vector. Okay? So yun, yung tinuturo ngayon nila na dahil daw po sa COVID-19 vaccine na yun, yung sa AstraZeneca yata yun, dahil daw gumamit po ng vector na chimpanzee adenovirus, kaya daw po nagkakaroon ng mpox sa ngayon. Mali po yun. No? Mali po yun. Ito po ay sapagkat yun pong adenovirus is another family or another genus po ng mga viruses. So, hindi siya pareho sa genus ng mpox, which is your orthopox virus. So, magkaiba. No? So, wag po kayo magpapadala doon sa mga screenshots na yun. Definitely, they did not know the science or they do not know the science behind viruses, no? O maaaring hindi talaga sila doktor. O nagdudunong-dunungan lamang. So, kaya, pakinggan nyo pong maigi, hindi po galing sa bakuna ito pong mpox o itong pong monkeypox virus na to. Kahit po na naturukan kayo, nun pong tinuturo nila, hindi po iyon rason para magkaroon kayo ng mpox. Sapagkat yun pong adenovirus or yung chimpanzee adenovirus vector ay ginamit lamang para po doon sa COVID-19 vaccine na yun. Pero yung adenovirus na yun ay hindi pareho ng monkeypox virus sapagkat yung monkeypox po ay galing sa orthopox. Okay? So I hope that's clear. Now, there are two distinct clades of the virus. Meron tayo ng clade 1 at meron tayo ng clade 2, no? Yung clade 2, yan yung nagdudulot po ng global outbreak noong 2022 to 2023. At sa ngayon dito po sa Pilipinas, ang kumakalat ay yung clade 2, no? So yan yung less harmful o yan yung hindi masyadong pangit yung baaring kalabasan. Samantalang yung ayaw natin na makarating dito, no, yung ayaw natin na makarating dito ay yung clade 1 na sa ngayon ay nasa Africa. So, kailangan ba na mag-lockdown o kailangan ba na maging stricter tayo sa borders natin? I think dapat lang na magkaroon tayo ng medyo strict na kapag doon sa maging strict tayo ng onte kapag may mga sintomas, yun ang gagaling sa Africa.
No, kunyari, galing kayo ng Africa, na-expose kayo doon, meron kayong mga sintomas, marapat lamang siguro na mag-quarantine. No, pero kung wala naman, hindi okay. Pero mas mainam, no, kung talagang na-expose, no, tayo po mismo mag-volunteer quarantine na rin tayo sa pagkaganon. So tanong, Dok, meron bang bakuna para dito po sa mpox na to? Yun nga, yung pinag-uusapan po natin kanina, yun pong Genius, no? Yun po yung mpox or yung smallpox vaccine. Yan din yung ginamit sa smallpox vaccine na maaari, no, makatulong kasi nga pareho sila ng family, yung orthopox virus. So, pinag-uusapan natin kanina, kailangan bang mag-quarantine kapag may sintomas? So, ano yung mga sintomas? The characteristic symptom, no, or yung characteristic symptom is yung rash, no? Yung rash na po pwedeng mag-blister, yung maliliit, no? It begins on the face, it spreads over the body, extend towards the palms, towards your soles of the feet, and then pwede sa iba't ibang bahagi ng katawan na nag-contact dun sa mayroong rash din na yon. Say for example sa genitals, no? Kasi paano ba siya naitatransmit? So natatransmit siya sa pamamagitan po ng inyong skin-to-skin contact, pwede rin skin-to-mouth contact, mouth-to-mouth contact, at pwede rin siya through sexual contact. Now, if you have that characteristic symptom or yung characteristic rash, pinakamainam isolate or punta na agad sa pinakamalapit na doktor para mabigyan din po kayo ng mga kagamutan. Ngayon, ano pa yung ibang mga sintomas? No? Maaaring po magkaroon ng lagnat, pananakit po ng throat ninyo, pananakit po ng ulo, muscle aches, back pain, lower energy levels, pumamaga po ng inyong mga lymph nodes or yung mga kulane. Bakit ganun, Dok? Parang lahat naman tayo may lagnat, lahat naman tayo pwede magkatrangkaso, parang trangkaso din naman yun. Kinahibahan lang. Ngayon may rash. And maaari kaibahan na mayroon kayong exposure sa tao na mayroong mpox. No? Ngayon, bakit ganoon? Kasi po, this is a virus. No? So ito po ay isang sakit na dulot ng isang virus. So this is a viral illness. So it is an infection caused by a virus. Now, yung mga nabanggit natin ng mga fever, sore throat, headache, muscle aches, back pain, lower energy levels, pagkakaroon din po ng lymph nodes, no? These are constitutional signs and symptoms. Yung tinatawag namin na constitutional signs and symptoms. Ngayon, tanong, meron ba kayo, no? Gusto ko sanang itanong dito sa inyo ngayon sa mga nakikinig sa atin. Meron ba sa inyo, no, na nakaramdam ng mga ganito the past few days at kayo ay meron kayong contact sa isang tao na mayroong mpox? Kapag ka ganun, pinakamainam kahit wala pa yung rashes, no? Isolate, ipakita sa doktor, no, para matulungan kayo kung anong gamot na ibibigay po sa inyo. So again, no, yung skin lesions na yun, yung skin lesions na yun po pwede makuha sa pakikipag-contact, skin-to-skin contact, skin-to-mouth contact, mouth-to-mouth contact, genital-to-genital contact, or sexual contact, no? Pwedeng lumabas sa palms, no, sa soles ninyo, sa mukha, no, sa mouth, sa throat, sa groin, genital areas ninyo, anal areas ninyo. So yan yung mga po pwede po na makuha po ninyo, no? Pagka ganon, pinakamainam, punta po kayo sa pinakamalapit na inyong mga doktor. Paano ngayon natin ito mapiprevent, no? Sabi nga natin, bakuna, no? It is available and it is recommended for high-risk groups during outbreaks, no? Halimbawa, sa mga healthcare workers na nag-aalaga ng mga may mpox. So definitely, kailangan magpabakuna din po sila. Can be used as a preventive measure or after exposure. Yan, expose kayo. Pwedeng ganun. And then, you have to avoid close contact with other people who are infected with the virus. Siyempre, hindi naman po pwedeng basta-basta na lamang kayo magpapaso lang sa kalusugan ninyo. So sabi nga natin, you avoid close contact as much as possible. Hindi lang dahil sa mpox, but also because ayaw natin na ma-hamper yung inyong productivity. Any viral infection, even tuberculosis na hindi naman viral, po pwede nyo po makuha kapag may close contact. No? So yeah. So how do we treat? No? Number one, supportive care. So kung meron kayong lagnat, meron kayong trangkaso, ganyan, you manage symptoms. No? You manage the pain, you manage the fever. Dapat tama rin po yung hydration ninyo. Dapat nainom po kayo ng tubig ng tama. No? Dapat din po ay ayos din po yung nutrition nyo. Iwas kayo. This is not the time for fad diets. This is not the time for a lot of processed foods. No? Mas mainam kumain kayo ng whole foods, whole grains, nuts, seeds, legumes, fruits, vegetables. No? Lagi natin sinasabi, eat the colors of the rainbow. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. No? Yung mga ganyan, pinakamainam na iniinom po ninyo. No? And then,
na kailangan mag-skincare din. No? Hindi pwedeng mawala po yung skincare din sa inyo. So that is your supportive care. And then antivirals, no? Some antivirals right now are being tested, but again, dahil nga po ito ay viral infection, wala pang specific treatment that is approved for monkeypox. Well, as of this recording, maaring science is very much volatile. It can change, no, in a matter of a month. Baka ngayon iniintindi, no, sabi nga natin, some antivirals are being tested. So baka pagka po pinakinggan nyo to, mayroon ng bagong update at mayroon ng specific treatment, we don't know. So how do we know that you have the mpox virus? Again, signs, symptoms, and to confirm, no, PCR, yung inyong pa rin PCR testing po. So samples are taken from the lesions and other bodily fluids. So yung iba pa, no, yung iba pang mga kamukha nito, sabi nga natin smallpox, no? Pwede rin siya na kamukha din siya ng syphilis, no? May mga lesions din kasi yon sa genital area. Chickenpox is another one. However, sabi nga po natin, ang chickenpox po, no, ang chickenpox is different, no? Ang chickenpox po ay ibang-iba, no? Magkaiba, malaki po ang pagkakaiba sa inyo pong smallpox at malaki rin po ang pagkakaiba niyan sa inyong monkeypox, no? So, one difference is that yung monkeypox, no, meron pong pagkakaroon ng swelling ng inyong mga lymph nodes, while yung chickenpox po wala. Okay? And then isa pa, no, pagkakaiba din yung lesions din mismo. Usually larger, no, larger yung lesions or larger yung rashes. Mas malalaki po yung rashes ng monkeypox kaysa po sa chickenpox. Also, magkaiba po talaga ng pinagmulan ang chickenpox kaysa po sa inyong monkeypox. Also, ang isa pa ay matagal yung development ng rashes ng monkeypox versus yung chickenpox. May rashes na agad siya. Yun. So, kaya pinakamainam po ay inyo pong titingnang maigi yung inyong mga lesions na yan. And then, punta kayo sa doktor kung hindi nyo naiintindihan yung nangyayari sa mga katawan ninyo. Dahil kaya nga po may doktor para po mabigyang linaw kung ano po ang mayroon kayong karamdaman. And dapat din ay mabigyan natin ng pangalan ang inyong mga karamdaman para sa ganun, mabigyan din po natin ng tamang lunas ang inyong mga problema. Enjoy life's natural goodness and celebrate health and wellness with organic acai, Brazil's superfood that is packed with loads of antioxidants, vitamins, and minerals. Take it all in and feel a stronger body. With organic acai, our immune system is our strongest line of defense against viruses and infections. Fortify it with a healthy lifestyle and the most reliable superfood, organic acai. It's not just a drink, it's a lifestyle. Next topic po natin for this one is, what if you got na nga the monkeypox virus? What are your self-care tips? Number one, you stay at home, no? Tapos kailangan laging malinis ang katawan po ninyo. You keep the skin dry, keep the skin clean. And kung magkakaroon ng pananakit ang inyo pong mga katawan, pinakamainam na ayusin natin yon, no? Gamutin natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga painkillers. Pwede rin kung ayaw ng painkillers, pwede rin namang other forms of pain relief, no? So mag-acupuncture, pwede naman, no? Pero yun nga lang, yung pupuntahan doon, kailangan definitely gagawa sa inyo, tatapon agad yung needles. Kung gusto po ninyong uminom ng mga herbal medications, pwede naman. There are some that are for pains. For example, turmeric, nakakatulong yan for the pain. However, nakakatulong lamang. Hindi yan yung mismong gamot. No? Pwedeng makatulong yan, pero hindi yan yung gamot. Avoid scratching or popping your blisters. No? It won't help. No? It won't help kapag ganun. Maaaring magkaroon lang kayo ng mas malalang lesions or marks dyan pagkatapos yan. You isolate until all the sores are healed and napalitan na ng magandang balat. And then hanggat maaari, you use your masks and your cover lesions to prevent the spread of the virus. So sa ngayon, meron pa rin pong stigma, no, patungkol po dito sa monkeypox virus. Kaya ang hirap na magbigay ng impormasyon tungkol dito. Merong mga stigma na ito nga daw ay dulot, no, ng nakaraang pandemya, na ito daw ay reactivated lamang dahil po sa COVID-19 virus. Hindi po. Kasi ibang-iba po yung COVID-19 sa monkeypox. Ito po, monkeypox ay iba ang kaniyang pinagmulan kaysa sa coronavirus. Yung coronavirus is another family
no, na pinagmumulan ko, halimbawa ng sipon, ng ubo, it's another family. Again, monkeypox is Orthopoxviridae. It's not Coronaviridae. Hindi rin siya Adenoviridae. So magkaiba po yung family nila. So definitely, hindi yun yung nag-cause nito. Because the cause of this is monkeypox virus from the orthopox virus or the genus of orthopox virus. So right now, no, as of this recording, there are over 100,000 confirmed cases and over 220 deaths reported globally as of mid-2024. So yan yung sa ngayon. So kaya, no, ang gusto po natin ay magbigay ng tamang impormasyon tungkol dito. Hindi po dapat kayo matakot tungkol dito ng takot na takot. Yes, ang kinakailangan nyo lamang po ay tama pong preventive measures, no? Pagka may nakilala kayong ganyan, kayo po ay nag-alaga ng ganon, pinakamainam na mag-isolate kayo kung kayo po ay mayroong mga sintomas, no? Pero kung malakas naman po resistensya nyo, there's not gonna be no problem kapag na-contain nyo ito. Okay? And thank you for joining me in today's episode. Nawa po ay mayroon po kayo natutunan tungkol sa Mpox o tungkol sa monkeypox. Mag-ingat po tayong maigi. And now it's time for Ask Doc Dex. Ngayon, may ilan pong mga tanong dito mula sa ating social media followers. Nagtanong ako kung mayroon kayong mga katanungan at sasagutin natin yan dito po sa ating podcast. Number 1, sabi niya dito, "Hi Doc, pwede po bang magpa-consult sa inyo in person? I'm looking for a licensed nutritionist." So this is the time that I promote myself. So mayroon po akong klinika sa Lipa City, Batangas. Meron din po akong klinika sa Centro Holistiko in Alabang and in BGC. So pili na lang po kayo dyan. So sa Lipa po, sa Makalintal Clinic. So what do we do? Yes, as a licensed nutritionist, I do ito pong nutrition consultation. And then with that, no, you'll be given a protocol kung ano yung kakainin ninyo, ano po yung exercise regimen ninyo, ano po ang inyong sleep recommendations, ano pa yung recommendations natin pagdating sa inyong movement, and even po yung inyong mga targets, no, pati fluids, pag-usapan din po natin yan. And then, kung kinakailangan po ninyo, no, ng aesthetic procedures, we also do Botox, we also do Mesolipo, no, may mga machines din tayo ginagamit. Pero yun nga, no, kinakailangan kumonsulta muna po kayo sa atin para mabigyan namin kayo ng tamang protocol for you. So kung pagpapayat lang, madaling bagay na gawin yan kung sa madali, no? Another question, no? Doc, ang Royal at Sprite, hindi daw soft drinks, juice daw po. Alam niyo po, carbonated beverages kasi sila. So they're still considered as soft drink. So dapat bang uminom ng ganyan? I would suggest no, sapagkat asukal lang din yung may dudulot niyan sa inyo. Ang kinakailangan po kasi natin is more of complex carbohydrates than yung mga simple sugars. So, anyhow, no, mas mainam, iwasan niyo po yung mga carbonated beverages as much as possible. Another question, Doc, paano po ang tamang pag-track ng calorie deficit? So, definitely, kinakailangan, alam mo muna ang maintenance calories mo. So, pwede mong i-google yan, no? Pwede kang kumuha ng calculator online kung ano yung maintenance calories mo. So, once you know your maintenance calories, dyan na papasok yung mga apps natin, no? And kinakailangan mo ng timbangan. So, yung timbangan, titimbangin mo lahat ng kinakain mo and then ilalagay mo ngayon doon sa app. Say, for example, yung MyFitnessPal, yun yung classic. Alamin mo doon, makikita mo doon, ilagay mo doon kung ano yung kinain mo, malalaman mo din doon kung gaano calories yun, kung ilang calories yun. And then, you subtract it every time that you're gonna eat doon sa iyong maintenance calories. Kailangan mas mababa doon yung inyong kinakain ng 500 to 1,000 calories. Kahit 500 lang, you're gonna lose weight sa tiyan. So yun yung tamang pamamaraan para mag-track ng iyong calorie deficit. Or kung gusto mo, kung ayaw mo ng app, kung nahirapan ka kasi sometimes may bayad nga yung app, i-consult ang nutritionist para lang sa ganoon ay mabigyan namin kayo ng ballpark figure kung gaano karami yung dapat sa inyo at maturuan namin kayo mag-eyeballing. So yun, it's a skill, no, na makikita lang namin, titingnan lang namin, oh, ito, this is 300 calories, this is 400 calories. Tapos yun yung isusubtract po ninyo sa inyong mga maintenance calories. Okay? Doc,
Paano po pag nananatili ang mataas na uric acid, ano mangyayari? Okay. Kapag ka mataas ang uric acid po ninyo, parating mataas, or kapag ka nananatili na mataas ang uric acid ninyo, isang problema kasi dyan ay yung inyo pong pwede kayo mag-form ng mga arthritis, yung mga gout ninyo dyan. Also, sometimes pwede rin mag-form ng stones o yung mga uric acid stones ninyo. That's why, pinakamainam na kumukonsulta po kayo sa doktor ninyo kung hindi talaga nababa. Baka may nakakain kayo, no, na nagdudulot po ng pagtaas niyan. That's why, no, lagi natin sinasabi, magpakonsulta kung kinakailangan nang sa ganoon ay hindi kayo mahirapan sa ganyan. Okay, also hindi kayo mahirapan sa inyong mga kalusugan. No, last question for the day. Good evening, Doc. I just want to start to lose weight but I don't know how to start. Number 1, no, is commitment. Kailangan committed ka, kapatid, sa pag-weight loss journey mo. Kasi hindi maaari na ningas kugun tayo dito. No? So kasi maaari kang mag-gain ng more weight. If you lose weight tapos hindi mo itutuloy, maaari kang mag-gain ng more weight. You may actually gain more weight than you already lost. No? Kaya kinakailangan, no, tuloy-tuloy po yan. You have to have commitment. That's number 1. Number 2, no, you consult. Sapagkat hindi po lahat ng gumana kay Juan ay gagana na kay Pedro. So pinakamainam, alamin po muna natin ano ba ang pangangailangan ng inyong mga katawan. So paano yon? Gumagawa po tayo ng assessment. So yung assessment, meron pong 4 na bahagi. Una is anthropometric. Yung anthropometric assessment, tinitingnan po natin ang inyong timbang, ang inyo pong taas o yung height po ninyo. Titingnan natin yung BMI. You're also going to conduct a what you call as your body impedance analysis. Alamin natin gaano kataas yung inyong body fat percentage as much as possible kung pwede natin gawin yun. Kasi mayroong mga pagkakataon na hindi natin magagawa. Say for example, online consultation, walang gamit sa klinika na maaaring pwedeng o maaari na hindi natin magawa yung body impedance analysis. Pero may mga pamaraan naman to calculate it. No? And then we are also going to check biochemically. Tingnan po natin ang inyong mga blood chemistry. Ano ang inyong asukal? Ano ang inyong cholesterol? Ano po ang inyong triglycerides? Ano po ang inyong bad cholesterol? Ano ang inyong uric acid, ang creatinine, ang BUN, ang inyong TSH or yung hormone niyo sa thyroid, no? So kinakailangan malaman po natin ang mga bagay niyo kasi baka may nakakaapekto doon. And then clinical assessment, we're going to do a nutrition-focused physical examination. We'll take a look at your hair, take a look at your eyes, your brows, your nose, yung inyong mouth sa loob, titingnan po natin hairs and nails, your skin. We're also gonna test your skin. We're also gonna check everything, no, kung ano pa yung mayroon po sa inyo nutritionally or nutrition-focused physical examination. Then we're also gonna take a look at your dietary problems, no? Ano po ang inyong kinakain? Sapat ba ang inyong kinakain sa pang-araw-araw? At marami pang ibang bagay na dapat nating i-take into consideration. That is how we do your assessment. And then after the assessment, we're going to form a diagnosis for which we're going to create an intervention, which is your dietary plan. At itong dietary plan na to, kinakailangan tayong dalawa o yung inyo pong nutritionist ay napag-agrihan nyo yun. And then after that, we're going to monitor the intervention and we are going to evaluate and re-evaluate para na sa ganon, malaman natin kung sumasapat ba ang inyong mga ginagawa, no, doon sa inyong intervention o applicable pa ba yung intervention niya sa inyo or hindi na. So ganun siya. Ganun yung pamaraan para na sa ganoon ay makatulong po sa inyo. This portion is brought to you by Organic California. And thank you for listening to our 4th episode. Follow me on my socials. So narito po, Dr. Dex Macalintal on YouTube. It's Dr. Dex Macalintal on Facebook and Dr. Dex Macalintal on TikTok. On Instagram, it's Dex Macalintal. I also have a medical documentary show called Dr. Next Door on 1PH. We are on season break, but you can also watch the past episodes of the show on my YouTube channel. Again, I am Dr. Dex Macalintal. Till the next episode of Doctor's Notes.